everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Maj, and for today's video, i-update ko kayo regarding kay ICE Network. So, first video natin, nireview natin si ICE Network. So, same siya with Pi Network, pero may konting difference lang silang dalawa. So, now, may bagong update si ICE Network, yung napag-uusapan natin for today's video, which is ang kanilang KYC. Nag-start na guys, so super bilis nga ng ICE Network ngayon. Sana ganito rin si Pi Network. So, i-check natin kung tayo ba eligible na for their KYC kasi hindi pa lahat yan. Kung ilang percentage pa lang yung pwede mag-KYC. Guys, and of course, tikataka ba kayo kung bakit nababawasan ang inyong ICE Network token? So, pag-uusapan din natin kung bakit ganun guys. But before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, so you always be updated sa aking mga upcoming videos and off the clock episodes. Kaya huwag kayong mag-skip guys at stay tuned until the end of this video para wala kayong ma-miss na importanteng details guys. So, this October 13, I think nag-start na ang KYC guys. So magkakaroon kayo ng option dyan sa inyong ICE Network. So ayan yung KYC. Ito yung makikita nyo sa inyong ICE Network na application. So ito pa lang naman ngayon. Yung sa KYC is step 1 pa lang naman siya. So I don't know, baka possible is magkaroon pa yung step 2, step 3. So we will see. But at least napakabilis, diba? So, kaka-launch lang niya. Then now, diba? Kasi nga 2024 yung kanilang ini-aim para makakuha ng ano. So, nakita ko lang ito, guys, sa aking mga upline. So, ito is meron siyang decay mechanism kasi kung bakit na babawasan ang inyong ICE Network. So, yun yung pinakaiba ni Pi Network, guys. So, ito, pag nakalimutan nyo, magbabawas yan, guys. So, nag-start na ang kanilang KYC nga, diba? Sabi ko nga sa inyo. So, as you can see, meron lang, dahil nga bago pa lang, so, alam na natin yan, na hindi malabo mangyari na mayroong problems or something like that. And then nag-start sila for 25%. Now, naka 50% na sila. So, yung KYC sila is for verification. I think the parang yung face, diba? Recognition. So, yun pa lang. So, wala pang ID. Katulad kay Pi Network, kailangan ng ID, diba? So, same goes with this one. So, ang inuna nila is face recognition para make sure na legit yung may-ari ng ICE Network na account. So, ngayon nasa 50% na siya. So, October 20, nag-start na sila 25%. So, I think yung mga nakapag meron na yan na eligible na for the KYC, yan yung mga matagal na nag-ICE Network. Marami na silang ano. So, as you can see, diba, naka-down. Kaya dapat mag-ano kaya kung what time, diba? So, kaya may timer sila na ganyan, 23 hours left, diba? So, something like that. So, kailangan kung ano oras kayo nag-renew, dapat ganong oras din kayo babalik kay ICE Network. Hindi naman siya kailangan time to time, basta every 24 hours para hindi lang mabawasan kayo. Sayang din naman kasi as you can see, mababawasan siya ng -2, diba? So, malaki-laki din naman. Sayang din naman din, guys. So, instead na makakakuha kayo or dadami ang ICE Network token nyo, mababawasan pa. Okay, so ako wala pa dahil syempre, diba, hindi naman ako kagad nakapagawa ng account kay ICE Network, and as you can see, so I think yun yung maraming mga invites and yung mga nauna kay ICE Network. So sila pa lang yung meron, at least naka 50%. Malay nyo, diba? This coming until the end of this year, matapos sila yung first KYC nila. So I think meron pa yun to follow, kaya be patient lang guys. So ilalabas naman na nila yan in the future. So, be patient lang guys. So, katulad din naman yan ni Pi Network, hindi naman ako kagad nakapag KYC, diba? Kasi hindi pa eligible. So, lalabas yan, katulad yung nakita nyo kanina sa friend ko, lalabas yan sa inyong application. So, check nyo na lang. Kapag i-KYC nyo na siya guys. So, i-update ko lang kayo guys. Sana katulad siya ni Pi Network na sobrang taas yung value. So, until next time, goodbye!
love me now. Do 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 do.